pero wag mong kalilimutan yung pinakamahalagang ingredient, pagmamahal at awa. Bakit? Dahil iyon mismo ang larawan ng kaharian ng Diyos. Pag sinabi mong kaharian ng Diyos, paghahari ng Diyos, hindi ito tungkol sa trono, sa korona, o sa palasyo. Pag sinabi mong paghahari ng Diyos, ang ibig sabihin nun, ang paghahari ng pagmamahal at awa. Kaya nga kung i-rephrase natin yung title ng pagdiriwang natin ngayon, ang dakilang kapistahan ng paghahari ng pagmamahal at awa ni Kristo. Sa ganong perspective natin titingnan yung pagdiriwang natin ngayon, ang paghahari ng pagmamahal at awa ng Diyos sa pamamagitan natin. Meron pa akong isang gustong makita ninyo sa ating ebanghelyo. Ano ba yung ibig sabihin ng pagmamahal at awa? Makikita rin natin yan sa ating ebanghelyo. Kapag nagmahal ka, hindi mo gagamitin yung emosyon mo, yung rational thinking mo na dapat ba siyang mahalin o hindi? Dapat ko ba siyang kaawaan o hindi? Love is always a decision. Kapag ang pagmamahal ay ginawa mong isang desisyon, yung kahit na mahirap mahalin ng isang tao, makakaya mong mahalin. Nakakainis yung taong to, pero I will choose to love. Yun yung pagmamahal. Dahil ganun nagmamahal ang Diyos. Kung tutuusin, pwedeng sabihin ng Diyos, wala namang kamahal-mahal sa inyo. Lahat naman kayo makasalanan. Lahat naman kayo walang kwenta. But I choose to love you. Kaya nga, sa paghahari ng pagmamahal at awa ng Diyos ngayon, we are being invited to do the same. To love by choosing to love. Tayo'y magpasalamat sa Diyos, magpasalamat dahil